Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Maria Luisa J. Quezon, ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Ang akin pong tatalakayin ay tungkol sa mga kasanayan sa akademikong pagsulat, partikular na po sa pagbabalangkas, pagsasaayos ng mga datos, lohikal at mapanghikayat na pagsulat. Unahin po natin ang pagbabalangkas. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagbabalangkas? Ang balangkas po ay isang sistema ng pag-organisa ng mga ideya at impormasyon na magbibigay daan sa atin na magkaroon ng malinaw at maayos na struktura sa ating teksto. Sa pamamagitan ng isang balangkas, maaari nating maipakita ng mas epektibo ang mga argumento natin at maihatid natin ng maayos ang ating mensahe. Ang balangkas po ay ang tinatawag ding blueprint ng isipan. Ito rin po ay tinatawag na kalansay ng sulatin na nagsisilbing gabay upang hindi maligaw ang manunulat. Ang mga layunin po ng pagbabalangkas ay para po maiwasan ang pag-uulit ng ideya. Pangalawa po, nagbibigay ng direksyon sa daloy ng pag-iisip. At ang pangatlo ay madaling makita kung may kulang na impormasyon. May mga uri po ng balangkas. Ito po ay tatlo. Una po ay balangkas na papaksa. Pangalawa ay yung balangkas na pangungusap. At pangatlo ay ang balangkas na patalata. So, unahin po muna natin yung balangkas na papaksa. Ang balangkas na papaksa po ay ito yung pinakasimpleng anyo ng balangkas. Sa halip na mahabang paliwanag, gumagamit lamang tayo ng mga salita o maikling parirala upang tukuyin ang mga pangunahing punto. Kailan po ginagamit itong balangkas na papaksa? Mainam ito sa simula ng pagpaplano o yung tinatawag po na brainstorming stage, kung saan mabilisang inililista ang mga ideyang papasok sa isip. Ang katangian po nitong balangkas na ito ay hindi po ito nangangailangan ng bantas sa dulo dahil hindi ito buong pangungusap. Matipid po ito sa salita ngunit malinaw ang direksyon. Narito po ang halimbawa ng papaksa. Yung nakasulat po sa Roman numeral number 1 ay mga sanhi ng pagkasira ng kalikasan. Ito po yung ating paksa. At kung ano po yung nasa letter A, B at saka C, ito po yung mga tinutukoy nating mga pangunahing punto na nilalagay natin sa balangkas na ito. Ang pangalawa po ay ang balangkas na pangungusap. Dito po ang bawat entry o heading ay nakasulat sa buong pangungusap na may simuno at panaguri. Kailan naman po ito ginagamit? Ginagamit ito kapag ang paksa ay technical o komplikado. Malaki ang tulong nito dahil ang mga pangungusap na isinulat dito ay maaaring direktang gamitin bilang panimulang pangungusap sa iyong aktwal na borador. Ang katangian po ng balangkas na pangungusap ay mas malalim ang pag-iisip na kailangan dito kaysa sa papaksa dahil kailangan mabuo ang lohika ng argumento sa puntong ito. Narito po ang balangkas na halimbawa po ng balangkas na pangungusap na kung saan may pagkakatulad po siya sa balangkas na papaksa. Yung pagkakaiba nga lamang po ay dahil ito ay balangkas na pangungusap, ang bawat pangunahing punto nito ay nagtatapos sa tuldok. Ayan po, nandyan po ang dalawang halimbawa na nasusulat sa Roman numeral. Susundan po ito ng malaking letrang A, B. Kung meron pa pong pangatlo, susundan ito ng letter C. Ganon din po sa pangalawang pangunahing punto A, B, C, and then susundan po ito ng numero 1, 2, 3, ganun po. Dumako naman po tayo sa pangatlong balangkas. Ito yung tinatawag na patalata.
Sa halip na mga bullet points o numero po, ang balangkas na ito ay binubuo ng mga maikling talata na nagbubuod sa nilalaman ng bawat seksyon ng susulating papel. Ginagamit po ito kapag madalas gamitin sa paggawa ng abstract ng isang thesis o kapag nais makita ang daloy ng narrative, ipinapaliwanag ang mismong balak isulat sa bawat section dito sa balangkas po na patalata. Narito naman po ang halimbawa ng balangkas na patalata na ang ginagamit lamang po ay mga Roman numerals at ito ay sa mga patalata po na balangkas, meron po siyang panimula, gitna at wakas. Ang mga gagamitin po ay mga Roman numerals number 1 and 2. So, meron po siyang pamagat. And then, susundan na po ito ng mga pangunahing punto. Isinama ko na rin po itong tinatawag na decimal na pabalangkas. So, ano naman po itong decimal na pabalangkas? Ito ang madalas na ginagamit sa mga thesis, dissertation at technical po na manual. Napakalinis po nitong tingnan dahil numero lang po ang ginagamit at agad mong makikita yung level ng bawat idea. So kung makikita nyo po halimbawa yung pangunahing paksa 1.0 and then yung sa mga support ang ideya po 1.1. So 1.1.1 ganun po 1.1.2. So ayan po no. So parang ito po din yung ginagamit nila doon sa ating mga ENCOI. Dumako naman po tayo sa susunod na kasanayan. Ito ay ang pagsasaayos ng mga datos. Tungkol naman saan po itong pagsasaayos ng mga datos. Ang kalidad ng akademikong sulatin ay nakasalalay sa kung paano pinag-uugnay-ugnay ang mga nakalap na impormasyon. Mahalagang malaman po natin ng isang mananaliksik kung anong uri ng datos ang kanyang hawak upang matiyak ang kredibilidad ng kanyang gawa. May klasifikasyon po ang pagsasaayos ng mga datos. Ito po ay nahahati sa dalawang pangunahing aspekto. Una po ito ay ang batay sa anyo. Ito po yung mga nakasulat versus hindi nakasulat. Sa mga nakasulat po na datos, ito po yung anumang impormasyong may limbag na dokumento. Halimbawa po, libro, journal, magazine, mapa, liham, at mga opisyal po na kasulatan. Pangalawa naman po, yung hindi nakasulat na datos. Ito po yung mga artifacts o pasalitang tradisyon. Ang halimbawa naman po dito ay yung mga fossil, artifact, pasalitang panitikan katulad po ng epiko, kwentong bayan at mga audiovisual na sining po. Ang ikalawang aspeto naman po ay yung batay sa pinagmulan. Meron po itong tatlo. Primarya, sekundarya at tersarya. Sa ano po yung mga kasali sa primaryang datos o yung mga pangunahin. Ito po yung mga ebidensya mula sa mga kapanahong saksi o direktang galing sa mga pangyayari, katulad po halimbawa ng interview sa mga biktima ng martial law. Kapag naman po sa sekundaryang datos, ito po yung mga ulat o pagtalakay na gumamit lamang ng mga primaryang datos, hindi direktang saksi ang may akda. Halimbawa po sa sekundaryang datos ay ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa karanasan ng mga biktima. Ang reporter po ang sumulat, hindi yung biktima. So, yan po yung sekundaryang datos. Sa pangatlo naman po, tertiaryang datos, ito yung mga collection o summary na nagmula sa primarya at saka sekundaryang sanggunian. Halimbawa po ng mga ito yung mga dokumentaryo, encyclopedia, o kaya po almanac. Narito naman po yung mga paraan ng pagsasaayos ng mga datos. Una po yung chronological. Ito po ay iniaayos sa mga datos batay sa pagkakasunod-sunod ng panahon mula sa pinakaluma patungo sa pinakabago o pwede pong pabaligtad. Ito po ay ginagamit kapag nagkukwento ng kasaysayan,
proseso ng isang eksperimento o kaya talambuhay po ng isang tao. Halimbawa po ng chronological ay yung pagsulat tungkol sa mga pangyayaring naganap bago ang revolusyon sa EDSA. Pangalawa po ay ang spatial. So ano naman po ito? Iniaayos ang impormasyon po batay sa physical na lokasyon o espasyo. Maaaring mula sa itaas, pababa, kaliwa, pakanan o loob, papalabas. Ginagamit po ito kapag naglalarawan ng isang estruktura, heograpiya ng isang lugar, o bahagi ng isang arkitektura. Ang halimbawa po nito ay ang paglalarawan sa mga rehiyon ng Pilipinas mula sa Luzon hanggang sa Mindanao. Ang pangatlo po ay yung tinatawag na hierarchical. Ito po yung pag-aayos batay sa antas o kahalagahan. Maaaring emphatic order kung saan ito po ang ibig sabihin po nito ay nagsisimula sa pinakasimpleng punto patungo sa pinaka-importante o yung climax o pabaligtad po. Ginagamit kapag naglilista ng mga dahilan, epekto o mga mungkahi kung saan mayroong prioridad doon. Halimbawa po nito yung pagtalakay sa mga pangunahing sanhi ng kahirapan mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na salik. Dumako naman po tayo sa pangatlong paraan. Ito po yung problema at solusyon. Ito po ay isang lohikal na daloy kung saan unang inilalatag ang isang suliranin at susundan po ito ng posibleng paraan kung paano ito matutugunan. Ito po ay ginagamit sa mga posisyong papel, pananaliksik, sa mga proposal at mga artikulong nanghihikayat po ng aksyon. Ang halimbawa po nito ay yung pagtalakay sa lumalalang trapiko sa Maynila. Yun po yung problema. At ang pagpapatuyo ng mga bagong riles ng tren, yun naman po ang solusyon. Ang pagpili po ng paraan ng pagsasaayos ay depende po sa iyong layunin. Kung gusto mong ipakita ang kasaysayan, ay gamitin po ang chronological. At kung gusto mong ipakita naman po yung bigat ng isang issue, ay pwede pong gamitin yung hierarchical. Dumako naman po tayo sa pangatlong bahagi o panghuling bahagi ng aking ulat ay ang tungkol naman po sa logical at mapanghikayat na pagsulat. Tungkol saan po ang logical na pagsulat? Ito po ay ang pagbuo ng mga koneksyon na madaling sundan ng mga mambabasa. Ang logical na pagsulat ay ang organisado at rational na paglalahad ng mga ideya. Hindi lamang po ito basta pagsusulat ng nasa isip. Ito ay pagbuo ng isang matibay na tulay mula sa mga argumento patungo sa konklusyon upang madaling makasunod ang mga mambabasa. Narito po yung mga haligi sa lohikal na pagsulat. Una po ay ang malinaw na proposisyon. Lahat ng lohikal na sulatin ay nagsisimula sa isang malinaw na punto. Kung hindi po alam kung ano ang ipinaglalaban, ay maliligaw ang mga mambabasa. So, dapat po malinaw ano ang punto, ano ang gustong paniwalaan o gawin ng mambabasa. Ang pangalawa pong haligi ay ang tinatawag na struktura at daloy. Una po yung deduktibo o yung pasaklaw po. Ito ay nagsisimula sa isang pangkalahatang katotohanan o tuntunin patungo sa isang tiyak na konklusyon. Kung tama ang pangkalahatang pahayag, ay siguradong tama ang konklusyon. Halimbawa po nito, yung pangkalahatan, lahat ng tao ay kailangang uminom ng tubig para mabuhay. Yung tiyak naman po dito ay si Juan ay isang tao. At ang magiging konklusyon po nito sa makatwid, kailangang uminom ni Juan ng tubig para mabuhay. Yun po ang halimbawa ng pasaklaw. Ang ikalawa po ng struktura at daloy ay yung tinatawag na induktibo.
o ito po yung pabuod. Kabaligtaran po ito ng didaktibo. Nagsisimula sa mga tiyak na obserbasyon o halimbawa, bago bumuo ng isang pangkalahatang konklusyon, ginagamit ito sa siyentipikong pananaliksik. So halimbawa po, obserbasyon 1, ang presyo ng bigas ay tumaas nitong Enero. Ang ikalawang obserbasyon, ang presyo ng kuryente at gasolina ay tumaas din. So, ang konklusyon po dito, mayroong nararanasang inflasyon o pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa sa kasalukuyan. Ang pangatlo pong haligi ay ang paggamit ng ebidensya. Ito po ay ang lohikal na manunulat ay hindi umaasa sa mga sabi-sabi o emosyon lamang. Gumagamit po siya ng mga datos. Una po, datos at estadistika. Ito po yung mga napatunayang numero. Halimbawa po, ayon sa ulat ng DepEd noong 2023, 85% ng mga pampublikong paaralan sa bansa ang gumagamit na ngayon ng digital platforms para sa kanilang mga aralin. Bukod dito, tumaas ng 15% ang passing rate ng mga mag-aaral na may access sa internet kumpara sa mga wala. Ang pangalawa pong paggamit ng ebidensya ay ang testimonya mismo ng mga eksperto. Ito po yung mga opinyon mula sa mga taong may otoridad tungkol sa paksa. Halimbawa po ito, magbabanggit ng pangalan. Halimbawa, ayon kay Dr. Maria Santos, isang educational psychologist. Ganun po, Ang pangatlo pong paggamit ng ebidensya ay ang lohikal na pangangatwiran. Ito po yung pag-iwas sa mga logical fallacies o maling konklusyon. Halimbawa po nito, kung ang ekonomiya ay patungo sa ganap na digitalization, yun yung premise A, at ang edukasyon ang naghahanda sa mga kabataan para sa trabaho, ito po yung premise B niya. Kung gayon, nararapat lamang na ituro ang teknolohiya sa loob ng silid-aralan. So, yun po ang conclusion naman. Sa logical po na pagsulat ay may mga karaniwang kamalian na dapat po nating iwasan. Ito po yung mga tinatawag nating logical fallacies. Ano po yung fallacy? Ito ay isang argumento na parang tama po sa unang tingin, pero kapag sinuri ay may pagkakamali, may mali. So, meron po tayong tatlong maaaring iwasan. Number 1 po yung ad hominem o yung pag-atake sa pagkatao. Sa halip po na sagutin yung argumento ng isang tao, ang inaatake ay ang kanyang karakter o yung kanyang itsura o kaya yung pong kanyang pinagmulan, no? Halimbawa po nito, pag sinasabi po nila, huwag natin pakinggan ang kanyang mungkahi tungkol sa ekonomiya dahil hindi naman siya nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi po tama ito dahil maaaring tama ang mungkahi niya, pero kahit ano pa ang kanyang edukasyon ay mali po ito, no? So yun po ang tinatawag naman na ad hominem. Yung pangalawa naman po ay yung paikot-ikot na pangangatwiran. Ano po? So ano po ito? Ang konklusyon ay ginagamit din bilang ebidensya. Pero inuulit-ulit lang ang punto sa ibang salita nang walang dagdag na patunay. Wala po siyang tunay na basihan o kaya walang bagong impormasyon. Halimbawa po, sasabihin niya, ang Biblia ay salita ng Diyos, dahil sinasabi sa Biblia na ito ay galing sa Diyos. So, ang argumento po ay bumabalik lang sa simula. Hindi po siya nagbibigay ng panlabas na ebidensya. Yung mabilisang paglalahat naman po o yung hasty generalization, ito po yung pagbuo ng isang pangkalatang konklusyon base lamang po sa napakaliit o limitadong ebidensya ay nadya-generalize na po lahat. Bakit po mali ang ganito? Kasi hindi po sapat ang isa o dalawang karanasan upang husgahan na ang lahat. Halimbawa po, nakakita ako ng dalawang estudyante na natutulog sa library. And then sasabihin po, talagang tamad ang mga kabataan ngayon.
So, ang dalawang estudyante po ay hindi kumakatawan sa napakaraming mga kabataan. So, ito po yung tinatawag na hasty generalization. So, ito po yung tatlo na dapat nating iwasan sa logical na pagsulat. Dumako naman po tayo sa mapanghikayat na pagsulat. Ano po yung mapanghikayat na pagsulat? Ito ay isang uri ng tekstong naglalayong kumbinsihin ang mambabasa na maniwala sa isang punto de vista na kumilos ayon sa mungkahi ng manunulat. Ang layunin po ng mapanghikayat ng pagsulat ay magbago ang isip, magpatibay ng paniniwala o mag-udyok ng aksyon. Ang pinopokus po nito ay ang damdamin at lohika ng mambabasa. Narito po ang mga halimbawa ng mga mapanghikayat na pagsulat. Yung posisyong papel, pagsulat ng proposal, konseptong papel, editorial, sanaysay at saka po talumpati. Ano naman po yung katangian ng isang mabuting pangangatwiran? Una po, may lubos na kaalaman dapat sa paksa. May malawak na tala salitaan o bokabularyo. Pangatlo, may malinaw siyang pananalita. Pang-apat, maayos na maghanay ng mga kaisipan. Panglima, may tiwala sa sarili. Mahinahon, mabilis mag-isip. Nakauunawa sa katwiran ng iba. Marunong kumilala ng katwiran. At tumatanggap ng kamalian at ito ay itinutuwid. At para maging epektibo naman po ang sulatin, kailangan ito magkaroon ng balanse ng tatlong sangkap na ito. Ito po yung tinatawag na Aristotelian rhetoric. Una po yung tinatawag na ethos o karakter at kredibilidad. Ito po ay tumutukoy sa tiwala na ibinibigay ng mambabasa sa manunulat. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng tamang sanggunian, maayos na balarila at pagpapakita ng karanasan o autoridad sa paksa. Halimbawa po, bilang isang doktor na may 20 taong karanasan sa pampublikong kalusugan, aking napatunayan na ang wastong nutrisyon ang pangunahing panlaban sa sakit. So dito po ang 20 taong karanasan ang nagbibigay po ng ethos. Pangalawa po ay ang pathos o emosyon. Ito ang pag-antig sa damdamin, katulad po ng awa, galit, saya, o takot ng mambabasa. Bagamat sa akademikong pagsulat ay dapat itong gamitin ng matipid at maingat, kailangan ito upang magkaroon ng human connection. Ginagawa ito sa paggamit ng mga kwento o mga salitang may matinding damdamin upang ipakita ang epekto ng isang issue sa tao. Halimbawa po, libo-libong mga bata ang natutulog ng gutom gabi-gabi. Ang bawat sentimong nawawala sa korupsyon ay isang pagkakataong ninanakaw sa kanilang kinabukasan. So dito po yung gutom na bata at yung imahe ang nagpapakita po ng pathos. Ang pangatlo naman po ay yung logos o lohika at ebidensya. Ito ang pinakaimportante sa akademikong pagsulat. Ito ang paggamit ng mga katotohanan, estatistika at rason upang suportahan ang mga argumento. Ginagawa po ito sa paglalatag ng mga numero, resulta ng pag-aaral, at lohikal na daloy ng katwiran. Halimbawa po, ayon sa datos po ng PSA, tumaas ng 15% ang bilang ng mga walang trabaho sa huling quarters ng taon. Kaya nararapat lamang na pag-igtingin ang mga programang pangkabuhayan. Ang 15% po mula sa PSA ang nagsisilbing logos. So yun lamang po at laging tandaan, ang mahusay na akademikong manunulat ay organisado dahil sa balangkas, mapanuri dahil sa tama at maayos na datos, at makatwiran dahil sa lohikal na pag-iisip. Yun lamang po at maraming salamat.